Sumainyo ang Panginoon. So tulad po na itinamanig natin, ngayon ay dakilang kapistahan ng dalawa sa mga ibinuturing na mga apostol. Si San Pedro at si San Pablo. Si San Pablo po ay hindi kasama sa 12 alagad. Pero siya ay tinuring na apostol gawa ng kanyang pagkilos. So, bagaman po may sariling piyesta si San Pedro, yun ay yung luklukan ni San Pedro. Tulad ng ipinahayag sa Ebanghelyo. Kaway Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aming simbahan. At yung pangalawa naman ay ang kapistahan ng pagbabalik loob ni San Pablo na nangyari sa kanyang paglalakbay patungong Damascus. Dahil inuusin niya ang mga Kristiyano, pero tinawag siya ng Diyos. Doon siya tinawag na maging apostol. Ito ay nangyari na pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So bago ninais ng simbahan na magkaroon ng kapistahan na silang dalawa ay magkatandem, ay bahagi yun. At ito po yung ating bibigyan ng pagninilay para po sa araw na ito. Una, ay ito ay nakita namin sa 2 tao na ito na bagaman iba yung larangan ng kanilang pagkilos, ay maliwanag na alay ito ay pagtugon sa panawagan ni Jesus. Noong inabili niya ang mga bagay nito sa kanyang mga alagad, ipahayag ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako mula sa Jerusalem. Kaya mula sa Jerusalem, yung simbolo niya na yun, si San Pedro. So, inward, panloob, ang apostol ng mga Hudyo, bahagi yun. So, para pangalagaan ang mga tumanggap na at nananalig sa aming Panginoong Jesucristo. At yun ay kinakailangan patuloy ng paghuhubog. At kinakailangan may mga taong huhubog. Bahagi yung kung saan yung hindi na lugar na kapag naging Kristiyano na, hindi ka namin pwede na pababayaan pa lang, hindi. Kaya nga napakalaga rin yung every Sunday natin pag-isimba pag-araw ng linggo. Kinakailangan natin hinihintay mo. Pangalawa ay si San Pablo, outward, missionary. Sa iyong tumutukoy ang tinatawag namin apostol ng mga hintil. Yung kanyang pagkilos upang mga hindi pa nakapakinig ng salita ng Diyos ay higit na makilala at makatugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ay kitang-kita sa pagkilos ni San Pablo. Kaya yung tinatawag natin missionary calling, yung kanyang paglalakbay upang magmisyon 3 beses, yung kanyang pagkilos, tinatawag ito sa katulad ng Colosa, sa Efeso, sa
Galatia, saan ito? Bahagi dito ng Turkey. No? So, bakit nakarating doon ay gawa ng pangangaral ni San Pablo. No? So, ito pong dalawang ito. Ito yung bahagi ng pagkinis pa rin sa atin ngayon. No? May mga pagtugon na nais natin bigyan ng pagpapahalaga na ito ay kinakailangan natin i-balance. Hindi pwede sa loob lamang na hindi na tayo lumalabas. Kaya may mga tao tawagin natin ay mga nag-misyon, yung ating mga missionaries. Hindi naman pwede tayo tayo lalabas. Walang mga malaga sa loob. Ay bahagi yun na kung saan ay kinakailang patuloy natin na bigyan ng pagpapahalaga. Pangalawa, bahagi yung nakakita natin sa Ebanghelyo natin na tumayo ngayon na sabi ni Jesus kay Pedro, kung tinanong niya, sino ako? Ang sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo. Ang sabi ni Jesus, ay hindi galing sa iyo. Dahil nang galing sa Diyos. So, paano nalaman ni Pedro? Nakikinig siya sa pahayag ng Espiritu ng Diyos. Yung tinatawag natin ngayon, yung kahalagahan ng tinatawag natin conversation with the Spirit. Siguro baka narinig nyo. Pakipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga, nung panahon ng sinodality, anong binigyan ng pansin? Pakikinig. Pakikinig. At alin yung pakikinig? Hindi lamang tumahimik kasi para tayo makinig. Bahagi yun. Hindi lamang sapagkat kinakailangan ng respeto yung mga nagsasalita. Ngunit isang pagkilala sa bahagi na alimang pwedeng magsalita din ang Diyos. Pwedeng yan manggaling ang nais na ipahayag ng Diyos. Mahirap man, mayaman man, baba man, maganda man, ano man ang kanatayuan niyo sa buhay, ano man ang gawain niyo sa pagkilos sa daigdig na ito, kasalanan man o banal, ay pwedeng gamitin ng Diyos para ipahayag ang kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. Kaya bahagi dito, yung pakikinig ay hindi lamang an act of respect. Kasi nga, kapag sinagot mo yung nagsasalita, hindi mo siya nire-respect. Pero ito yung mas malalim. Ang moral bahagi ng pagkilos na kung saan ay nais mo mahalagahan ang kanyang pagkabahayag. Kasi bakit? Maaaring yan nagsasalita ang Diyos. Maaaring din naman hindi. Pero maaaring yan nagsasalita ang Diyos. Kaya bahagi ng pagtugon, sa karanasan ng simbahan, lalo-lalo na sa panahon ng mga apostol, may mga suliranin at mga balangkas na binigyan ng diin, lalo-lalo na sa panahon na nila San Pedro at San Pablo. Siguro bahagi na rin ng ating pagkabilay sa ilang mga pagkataon, katulad ng alin. Yan ay pinagtibatihan nila San Pedro at San Pablo, katulad ng yung bang ito ay kinakailangan pang huliin para mabinyagan. No? So, o di kaya ay yung pagkain ng dugo. No? Yan ay mga binigyan na ng pagninilay, pag-uusap, at hinihinalin yung biyaya ng Espiritu Santo para patugunan yung bagay na yan. Sa bawat yugto ng paghiral ng simbahan,
naroon palagi yung pag-ibig na yan. At hanggang sa ngayon, ano ngayon ang pwedeng maging mga bahagi ng panungitan? Yung epekto ng artificial intelligence, AI. Ano ba yan? Makatutulong ba yan kung ang mga mahirap ay umaman? Makatutulong ba yan na baka ang mga mayaman lalo lamang umaman, yung mga mahirap lalo lamang maging mahirap? Bahagi saan ngayon ang pagtugon ng sinumaan? Yung mga AI pwedeng gamitin yan para sirain ang iyong kalaban. Ang Ginoo ay bahagi ng mga katanungan ng kasalukuyang panahon na kinakailangan i-address ng simbahan. At bahagi yun, sabi nga namin, ano yung panyaya? Pakikinig tayo sa bulong ng Espiritu Santo. Kaninang bulong ka nakikinig? Bulong ba na kapitbahay mo? Bulong ba na Diyos? Ng Espiritu Santo? O baka mamaya rin bulong ng demonyo? Dapat magiging aware ka kung sino ang bumulong sa iyo at sino ang pinakikita mo. Pangatlo, bahagi ng pagdilay na sa araw na ito, sa pagdiriwang ng kabilang Kristiyano ng San Pedro at San Pablo, nagkataon na ngayong araw na ito, pumatak ng araw ng linggo. No? Bahagi yun, pero pagkakataon ay pinapahayag ng Purong Kapal at sumulan mo ang ating magalang-galang ng obispo para ipaalala sa atin sa pamagitan ng namin ipaalala yung kolekta ngayon sa araw na ito ay ating ipaladala sa diocese. Ang diocese ang papadala para sa CBCP at dadalhin ng CBCP sa Roma. Para sa mga charitable works, para sa gawain gawa ng Santo Papa Dayo, para matugunan yung mga pinagnilayan natin sa mga araw na ito. So bahagi yun, para tunay na hiling ng pakinabangan yung pangangalaga ng simbahan sa mga mananampalataya at sa mga nagdanais na makilala ang ating Panginoong Jesucristo. So, depende po yun sa kung saan ibibigay ng Santo Papa yung mga bagay nito. Pero yun ka na po kaganito, yung inyong ibabahagi ngayon, yan ay lahat, first and second collection, all collections, pati na po yung mga kolektan sa ating mga baryo, para po sa mawagin ng Santo Papa. Ito po, idulog natin sa harapan ng Purong Kapal ang patuloy na pagkamahinga, lalong-lalo na sa pamamagitan ng halimbawa na pinakita ni San Pedro at ni San Pablo. Tayo rin, makatugon tayo sa panawag